Ika-6 na kabanata. Ikinagulat ni Sejun ang paglitaw bigla ng notification window na may nakalagay na quest, lalo na't nang nabasa niya ang parusa kapag tinanggihan ang quest. Sinabihan niya ang notification window na panggigipit yon, at huwag na itong magpanggap na binibigyan niya si Sejun ng mapagpipilian. Tumalikod si Sejun at umaasta na matigas. Sinabi niya sa quest window na, "Ganoon na lang ba kawalang halaga ang buhay para sa iyo?" Ipinikit ni Sejun ang kanyang mata, at nakita niya sa kanyang isipan ang imahe ng parusa kapag tinanggihan ang quest. Bigla siyang tumalikod pabalik sa direksyon ng notification window na puno ng galang, at mabilis na inalay ang asul na bunga ng kamatis. At sinabing, "Kaawaan niyo po ang buhay ko." Naglaho sa palad ni Sejun ang kamatis. Nagbago ang nakalagay sa notification window, nakalagay dito na natapos ni Sejun ang quest. Sumunod ay ang pabuya na kailangang pindutin para makita ang nilalaman, natuwa si Sejun. Nakalimutan niyang may pabuya pala ang quest na iyon dahil nakatuon ang kanyang buong atensyon sa parusang kamatayan. Pinuri ni Sejun ang tagapamahala ng turi. At binuksan niya ang kanyang pabuya. Isa itong kakayahan sa pagtatanim na bahagyang nagpapataas ng tsansa sa pag-usbong ng binhi na natanim. Bahagya naman na nalungkot si Sejun na naalalang magsasaka ang kanyang propesyon. Lumipat ang senaryo sa may patubigan. Makikita na may hawak si Sejun na sulu at pamalo na gawa sa dahon ng sibuyas. Sinusubukan niyang makakuha ng sapat na experience points para mag-level up sa pamamagitan ng pagtalo sa mga isda. Nagsimula siyang makatanggap ng experience points matapos siyang ma-awaken. Matapos niyang makahuli ng maraming isda nitong nakalipas na mga araw ay sa wakas naging level 2 na siya. Gusto pa sana ni Sejun na manghuli ng isda, ngunit napag-isip-isipan niya na hindi mabuti na hulihin ang mga ito na walang anumang rason. Inihaw ni Sejun ang nahuli niyang mga isda. Pagkaluto ay tinawag niya ang mga kuneho para kumain. Napag-alaman ni Sejun na maari niyang tingnan ang information window ng mga kuneho. Ang pagkakakilanlan ng mga kunehong ito ay puting magsasaka na kuneho. Sa palagay ni Sejun sa kanilang pagkakakilanlan, ang lahi ng kunehong ito ay bihasa lamang sa pagsasaka at hindi sa labanan. Pinagmasdan ni Sejun ang mga kuneho at inisip kung bakit napadpad ang mga ito sa kuweba, kung may tirahan pa ba ang mga ito na mababalikan sa labas ng kuweba. Pero ipinagpalagay na lang ni Sejun na nasira ang sakahan ng mga ito. Hiling ni Sejun na magkaintindihan sila ng mga kuneho at maintindihan ang sinasabi nila. Pagkatapos nilang kumain at magpahinga, tumayo si Sejun at tinanong ang mga kuneho kung handa na ba sila na bumalik sa taniman dahil importante ang araw na ito para sa kanila. Makikita sa mukha ng mga kuneho ang pagkasabik at pagsang-ayon. Sa taniman ng kamatis, namangha ang lahat sa nakikita. Hinog na ang mga bunga ng kamatis at napakaganda nitong tingnan. Natuwa si Sejun. Dahil sa wakas ay maaani na nila ang pinaghirapan nilang patubuin. Hindi binilang ni Sejun na una nilang ani ang asul na bunga noong nakaraang Blue Moon. Kabado ang lahat habang pinapanood si Sejun na pumitas ng unang ani ng kamatis. Tuwang-tuwa si Sejun nang napitas na niya ito, nang nagsisulputan ang mga notification window na may nakalagay na nakaani si Sejun ng sakto ang hinog ng mahiwagang kamatis, at ang experience points ng kanyang propesyon ay bahagyang tumaas at nakatanggap siya ng 10 level experience points. Makikita sa status window ng kamatis ang katangian nitong magsunog ng 10 gramo ng taba at bahagyang pagtaas ng 0.1 MP sa loob ng 10 minuto. Napagtanto ni Sejun na kapag kinonsumo ang 10 piraso nito ng sabay ay tataas ng 1 puntos ang MP. Inakala ni Sejun na ganoon din ang iba pang mga bunga. Kaya ipinagpatuloy pa niya ang pag-aani. Napatigil siya sandali nang may naani siyang hindi sakto ang hinog na bunga. Nalaman niyang hindi nadagdagan ang experience ng kanyang propesyon, at mababa ang ibinigay nitong level experience points kumpara sa sakto ang hinog na kamatis, at nalaman din niya na hindi ito item. Isa lamang itong ordinaryong kamatis kapag hindi sakto ang hinog. Nagpatuloy sa pag-aani si Sejun hanggang naging level 4 siya. Nadagdagan ang kanyang mga istatistika. Nagpagdesisyonan ni Sejun na tama na muna ang naani niya para sa araw na yon. Umupo si Sejun at kumuha ng isang kamatis sa sisidlan upang tikman ang lasa nito. Akma na sana niyang kakainin ang kamatis nang may narinig siyang pagsisipat ng paa.
Sinisipat ng tatay na kuneho ang kanyang paa sa lupa, sa likod naman niya ay ang nanay na kuneho at ang mga anak nito. Makikita sa kanilang mukha ang pagkadismaya kay Sejun. Agad naman na naintindihan ni Sejun ang nangyayari, humingi siya ng paumanhin sa mga kuneho at inaya ang mga ito na sabay na kumain, dahil pinaghirapan nilang lahat iyon at sinabi ni Sejun na ipagdiwang nila ang unang ani nila ng kamatis. Pagkain ni Sejun sa kamatis ay bigla siyang nanaginip ng gising, dinala siya ng kanyang imahinasyon sa isang malapad na bukid, nakahiga sa damuhan, at nakatingin sa mga bituin nang may nakita siyang liwanag na tumatawid sa kalangitan at bigla itong sumabog. Ang amoy, ang tamis, ang asim ay sabay na natutunaw sa kanyang bibig. Ang lasa nito ay parang isang fireworks sa tag-init. Natuwa at napaluha si Sejun. Nagtaka ang mga kuneho dahil hindi nila naiintindihan ang reaksyon ni Sejun. Pagkatapos nilang magdiwang ay inilagay na nila ang mga naaning mga kamatis doon sa kanilang ginawang imbakan at tinabunan ito ng mga dahon ng sibuyas. Natuwa si Sejun na pinagmamasdan ang mga batang kuneho na tumutulong sa tatay at nanay nila. Pinuri ni Sejun ang sarili sa nagawa niya ng araw na yon. Nang matutulog na sana si Sejun ay biglang may lumabas na notification window, hindi ito pinansin ni Sejun, hindi siya bumangon. Kaya ang ginawa ng notification window ay gumawa ito ng magkasunod-sunod na ingay hanggang sa hindi na ito matiis ni Sejun, dali-daling ibinigay ni Sejun ang hinihingi nito, 100 na kamatis. Mabuti naman at may kapalit itong pabuya. Binuksan ito ni Sejun. Ang pabuya ay isang kakayahan sa pag-aani na nagsasaad na kapag sobra o kulang ang hinog ng naani, ay ginagawa ng kakayahang ito na itama sa pinaka-insaktong hinog ang naani. Akala ni Sejun na hindi niya kailangan ang kakayahan na yon. Noong sumunod na araw ay nalaman niya ang kahalagahan ng kakayahan sa pag-aani. Laking pasalamat ni Sejun dahil kahit mag-ani pa siya ng kulang sa hinog o sumubra ang hinog na kamatis ay nagiging insakto ang hinog nito. Nakukuha na niya ngayon ang buong experience points sa level at propesyon. Bumilis at dumali ang pagtatrabaho niya dahil hindi na siya kailangang maghintay kung kailan mahihinog ang bunga ng kamatis. Lumabas ulit ang notification window na may quest, pero ngayon ay wala na itong pabuya at 200 piraso na ng kamatis ang hinihingi nito. Ibinigay ni Sejun ang 200 kamatis na walang alinlangan dahil nagustuhan niya ang ibinigay ng tagapamahala na kakayahan sa pag-aani. Lingid sa kaalaman ni Sejun, nag-uumpisa pa lang ang pagiging gahaman ng tagapamahala ng Ture sa araw na iyon. Ilang oras pa ang nakalipas ay may lumabas ulit na notification window para sa isang quest. Napansin ni Sejun na tila tumataas ata ang bilang ng hinihingi nitong kamatis. Naging 250 na. Ilang oras pa ang nakalipas ay may quest ulit, at 300 na ang hinihingi nitong alay. Napansin ni Sejun na nagiging gahaman na ang tagapamahala ng Ture, pero sa sumunod na oras ay sumulpot pa ulit ng isang beses ang quest window. Pumalo na sa 500 piraso ang hinihingi nitong kamatis. 500 piraso ng kamatis, at wala man lang ibibigay na pabuya kapag natapos ang quest. Punong-puno na talaga si Sejun. At tumangging magbigay ng alay, kahit kamatayan pa ang parusa sa pagtanggi. Nagulat ang tagapamahala ng Ture sa lakas ng loob ni Sejun. Ito ang unang pagkakataon na nagrebelde si Sejun laban sa tagapamahala ng Ture. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.